Nungal, oh, ba't kayo dito nakatira? Sementeryo ito. Ilan ang anak mo? Ang dami po sa 12 na. Ilan? Sandino na po. 12? Opo. Ilan wow. ka? 49. 49 ka lang? Oh, wala na, magugunaw na ang daigdig. Bakit kayo na? Ano na kami ginagawa nyo? Lahat sila! Kaya nyo lang yung mga pinagtatrabaho ko! Kayo na! Kung akala mo ang sementeryo ay para lang sa patay, mag-isip-isip ka na. Kasi sa Maynila, habang ang mga multo tahimik na nagpapahinga, ang mga buhay nakikipagsiksikan para mabuhay. Ito ang lugar na mas may permanent address ang patay kaysa sa may hirap na buhay. Dito may aircon ang kabaong, pero ang tao walang bubong. Ito ang kwento ng isang lugar na dapat tahimik pero kasing ingay ng Kongreso. Paano mo haharapin ang buhay kung pati kamatayan may mas magandang tirahan kaysa sayo? Ito ang realidad, ito ang kabalintunaan, ito ang Maynila, kung saan mas mahal ang lupa kapag wala ka na. Pa-subscribe naman dyan. Pag ang buhay parang sardinas na siksikan, abay sa lupa na lang ni kamatayan, sumisiksik ang iba. Ito ang eksena sa Manila North Cemetery, isang sementeryo na itinatag pa noong 1904 at isa sa pinakamalaki sa metropolis na may lawak na 54 na hektarya. Dito nakalibing ang mga ilang mahalagang tao sa kasaysayan ng Pilipinas, bayani, politiko, artista at mga elitista ng bansa. Marami ang gawa sa marmol, may mga rebultong anghel at lapida na mas mahal pa sa bahay ng karaniwang Pilipino. Pero sa likod ng karangyaan at katahimikan, may mga illegal settlers. May kwarto sa loob ng mga nitso at kusina na umuusok katabi ng mga lapida. Ayon sa mga ulat ng NGOs at media investigations, may 6,000 hanggang 10,000 katao ang permanenteng naninirahan sa loob ng sementeryong ito. Siksikan sila sa mga espasyong dapat sanay para lang sa mga yumao. Ang iba, tumira pa sa loob ng mga puntod ng pamilya na matagal nang hindi dinadalaw. Karamihan sa kanila galing sa mga squatters area, biktima ng demolition o mga informal worker na walang pambayad ng upa sa syudad. Kaya ang ending, sa sementeryo na lang sila nag-apply ng housing loan. Kapag pinalayas ng gobyerno ang mga nakatira sa gilid ng riles at ilog, lilipat sila sa lugar kung saan walang demolition. At yan na nga, sa lupa ng mga patay. Dahil sa kanila, hindi na lang temporary shelter ang sementeryo. Naging isang maliit na mundo na may sariling takbo ng buhay. Imbes na katahimikan at dasal, ang maririnig mo, hiyawan at ingay ng buhay. Tuwing umaga, ang kalansing ng kutsara sa plastik na plato ang alarm clock. Usok mula sa mga lutuan na gawa sa hollow blocks ang nagpapakulay sa mga eskinita. At sa likod ng malalaking lapida, naglalabas si nanay at isasampay sa lubid na nakatali sa 2 puntod. Kahit parang nakakalungkot at medyo creepy, pero sa totoo lang, gumagawa sila ng sarili nilang ecosystem dito. Sa sementeryo may sari-saring tindahan, may barbershop na nag-ooperate sa pagitan ng mga nitso. May study class pa at eskwelahan na ang nagtuturo ay ang mga environmental activist. At syempre, ma-improvise generator para magkaroon ng ilaw sa gabi. Ang nakakatuwa sa mga to, karamihan sa kanila nagtatrabaho pa mismo sa sementeryo. Sila ang mga supporterero, tagapag-alaga ng puntod, tagalinis ng lapida at minsan CQ. Maliit ang sahod pero ayos lang. Libre naman ang tirahan at work from home pa. Saan ka pa? Yung iba dumidiskarte pa. Nangangalakal lang basura sa paligid ng puntod. Nagbebenta ng kandila, bottled water at kung ano-anong pwedeng ibenta sa mga bumibisita.
At kahit ganito kabigat ang eksena, sa gitna ng mga pasilyo ng sementeryo, rinig ang tawa ng mga bata. Nagpapalipad ng saranggola, nagbibisikleta sa makikitid na daan, naglalaro ng tagu-taguan sa pagitan ng mga puntod. Hindi nila alam na sila ay nasa gitna ng isang napakasakit na kabalintunaan. May mga batang dito na pinanganak na ang kinamulatan nilang mundo ay kinakatakutan ng ibang bata. Walang playground, walang tutorial center, maraming wala. Kung may lugar na literal na larawan ng social inequality, isa na rito ang Manila North Cemetery. Sa isang banda makikita mo ang mga puntod na marmol na may mga bakod na bakal na may mga iba't ibang disenyo. Ilaw na parang sa KTV bar, rebulto ng anghel, may mga mausoleo pa na may aircon, sofa, kabinet at mamahaling tiles. Sa kabilang banda, barong-barong nagawa sa karton at plastik. Tumutulong bubong na yero, plywood mula sa lumang kabaong. Sa loob, karton ng higaan, basahan ng unan, lamok at daga ang kasamang matulog gabi-gabi. Kaya para ilarawan kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa lugar na ito, isang local journalist ang nagsabi na sa lugar na ito wala nang mas masakit na distansya kaysa sa 3 metro sa pagitan ng luho ng kamatayan at kawalang dangal ng buhay. Malalim pa sa hukay ang ibig sabihin. Ayon sa Philippine Human Rights Information Center, humigit kumulang 23 milyong Pilipino ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line at halos 10% sa kanila ay nasa informal settlements. Kasama na ang pinaka-extreme, gaya ng sementeryo. Samantala ang presyo ng lupa sa Maynila ay tumaas ng hanggang 200% sa loob ng isang dekada. Kaya para sa urban poor, ang sariling bahay ay pangarap na lang. Habang ambisyoso ang gobyerno na magtayo ng mga smart city at mag-promote ng international tourism, libu-libong pamilya ang nabubuhay at namamatay sa ilalim ng anino ng mga lapida. Siyempre alam ng city government na nandyan sila. Pero para sa sistema, masyadong komplikado para ayusin o masyadong maliit para unahin. Minsan ang mga nakatira sa sementeryong ito ay nakakaranas ng mga clearing operation at minsan nakakatanggap ng mga pangako ng relocation. Pero sa kasamaang palad, karamihan dito ay mga pangako lang para sa public image. At dahil ang sementeryo ay isang patay na espasyo, ang mga nakatira dito ay itinuturing na hindi buhay. Hindi sila nakatala sa census, walang official address at walang ID card. Kaya yun, hindi sila makapag-aral ng formal, walang regular na trabaho at hindi maka-access sa basic health services. Sila ay nabubuhay pero hindi kinikilala. Sa uli, bossing, hindi ito kwento ng multo. Ito ay kwento ng mga taong ginawang invisible ng sistema. Habang ang patay ay may pangalan sa marmol, ang buhay, wala man lang pangalan sa listahan. Kung tumama to sa'yo, bossing, alam mo na ang gagawin. Like, share, subscribe. Kasi hanggat may taong nabubuhay sa anino ng lapida, hindi patapos ang kwento. Shout out Dexter Magalso Edits from Malayal, Sibuko, Zamboanga. Harrison Naki ng Pembo, Makati. Jogan Panaganas family ng Manawag, Pangasinan. Ethan from Mambahaw, Camiguin. Ivy Sheila Soriano from Salay, Misamis Oriental. June from Sablayan, Occidental Mindoro. Jennifer Del Pozo. Jeron Romlo. Whisker TS from Pampanga. Arlie Fernandez. Jenny Asoy from Bohol. Recalde family from Las Piñas. John Eric Macatigos. Domingo Sebastian from Dubai. Joey Ibardalosa from Pampanga. Jam Colinares from Santa Rosa, Laguna. Rain Sung from Olongapo, Zambales. Norman Durugas from Agtore, Romblon. At kay Lucas Matthew. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.